Itinanghal na pambansang alagad ng sining sa pelikula si Ronald Allen Kelly Poe noong 2006, isa siyang premyadong aktor, direktor, producer, manunulat, at isa sa mga itinuturing na haligi ng industriya ng pelikulang Filipino. Higit siyang kilala sa pangalang Fernando Poe Jr. o FPJ bilang aktor at Ronaldo Reyes bilang direktor. Binansagan din siyang hari ng pelikulang Filipino. Pero, sino nga ba si Fernando Poe Jr.? Si Roland Allen Kelly Poe o kilala rin sa palayaw na FPJ o Fernando Poe Jr. ay isinilang sa lungsod ng Maynila noong ika-20 ng Agosto taong 1939. Ang kanyang ama ay si Fernando Poe Sr. na isang dating aktor. Ang kanyang ina ay si Elizabeth Gat Bonton Kelly na taga Candaba, Pampanga na may Amerikanong magulang. Nagtapos siya ng elementarya noong 1953 sa San Beda College. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa sekundarya at pumasok sa mga eskwelahan tulad ng San Sebastian College, Mapua Institute of Technology, at University of the East. Ngunit, nang mamatay ang kanyang ama, tumigil siya sa pag-aaral sa University of the East sa kasagsagan ng kanyang sophomore year upang tulungan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Una siyang pumasok bilang isang boy messenger sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kalaunan, binigyan siya ng mga tungkulin sa pag-arte sa mga sumunod na taon. Nagsimula siya bilang stuntman para sa Everlasting Pictures. Kalaunan, nabigyan siya ng kanyang unang pinagbidahang pelikula bilang Palaris sa pelikulang Anak ni Palaris, sa ilalim ng Digar Cinema Incorporated sa edad na 14. Hindi gaanong kabilis ang kanyang pagsikat, kaya sumama siya sa ilang pelikulang hindi siya ang bida, tulad ng Simaron at Babaeng Mandarambong noong 1956. Hanggang sa dumating ang 1957, kung saan ay nakilala siya sa pelikulang Low Waist Gang. Bilang aktor, kinatawan niya ang maliliit na tao, simple, mahinahon, mapagkumbaba, matulungin sa kapwa, may pananampalataya, nagtitiis ng pagkaapi ngunit lumalaban, at nagiging bayani kapag umaabot na sa sukdulan ng kawalang katarungan, at paglapastangan sa sarili, kapwa, at bayan. Makikita ito sa mga pelikulang tulad ng Apollo Robles noong 1961, Batang Maynila noong 1962, Mga Alabok sa Lupa noong 1967, Batang Matador at Batang Estebador noong 1969, Ako ang Katarungan noong 1974, Tatak ng Alipin noong 1975, Totoy Bato noong 1977, Asedilyo noong 1981. Partida noong 1985. Ang Probinsyano noong 1996. At ang Pagbabalik ng Probinsyano noong 1998. Bilang isang aktor, nagtamo siya ng mga karangalan bilang pinakamahusay na aktor sa FAMAS, o Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, para sa mga pelikulang tulad ng Mga Alabok sa Lupa noong 1967, Asedilyo noong 1971, Durugin si Totoy Bato noong 1979, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko noong 1983, at Muslim Magnum 347 noong 1986, dahil sa 5 parangal na ito, iniluklok siya sa FAMAS Hall of Fame. Bukod sa pagiging aktor, naging isa rin siyang direktor at producer. Bilang direktor at producer, itinampok niya sa kanyang mga pelikula ang kwento ng mga karaniwang tao, ang kanyang buhay at pangarap, ang kanilang kaapihan, pakikibaka at katubusan. Bilang direktor na si Ronaldo Reyes, nakapagdirehe siya ng 9 na pelikula, kabilang ang Alupihang Dagat noong 1975, King noong 1978, Tatak ng Tundo noong 1978, Ang Padrino noong 1984. Ang Panday noong 1981. Ang Pagbabalik ng Panday noong 1982. Ang Panday, Ikatlong Yugto noong 1983. At ang Panday 4, Ika-4 na Aklat noong 1984.
Maliban sa karera sa pag-arte at pagdidirehe, nagkaroon rin siya ng sariling pamilya. Noong ika-25 ng Disyembre taong 1968, nang may kasal siya kay Susan Roses sa isang seremonyang sibil. Sa kanilang pagsasama, hindi sila biniyayaan ng sariling anak, ngunit, sila ay nag-ampon ng isang babae at pinangalanan nila itong Mary Grace o kilala rin ngayon bilang Grace Poe. Ngunit, noong 2004, inamin niya na mayroon siyang anak sa ibang babae. Si Ron Ian o Ron Alan ay anak niya kay Anna Marin na dating aktres. Kalaunan, inihayag rin niya na mayroon rin siyang anak sa dating modelo na si Rowena Moran na si Lovie Poe, na naging artista na rin. Maliban sa pagiging aktor at direktor ay pumasok rin siya sa politika. Tumakbo siya bilang Pangulo sa ilalim ng Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino, o KNP, sa halalang pambansa ng Pilipinas noong 2004. Katambal niya sa halalang ito bilang kanyang pangalawang Pangulo ay si Senador Loren Legarda. Ngunit, sa kasamaang palad ay natalo siya ng nanalong Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Noong ika-10 ng Disyembre taong 2004, na-stroke siya at dinala sa St. Luke's Hospital. At noong hating gabi ng ika-14 ng Disyembre taong 2004 ay binawian na siya ng buhay sa edad na 65. Inilibing ang kanyang mga labi katabi ang puntod ng kanyang ama na si Fernando Poe Sr. at ng kanyang ina na si Elizabeth Kelly sa Manila North Cemetery. Noong ika-23 ng Mayo taong 2006, tinanghal siya ng Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining ng Pilipinas bilang Pambansang Alagad ng Sining, o National Artist, para sa pelikula, ngunit, hindi ito tinanggap ng asawang si Susan Roses sa kadahilanang magiging public display lamang daw ito. Kalaunan, noong Nobyembre taong 2010, tinanggap ng pamilya ni FPJ ang National Artist Award. Bilang pag-alala sa kanyang mga ginawa, noong ika-20 ng Agosto taong 2023 ay opisyal na pinalitan ang pangalang Roosevelt Station ng Fernando Poe Jr. Station. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.